sa Alfonso Cavite po ay na-endorse namin sa isang simbahan, sa isang church. So sa Bulacan naman po, they just celebrated their 5th anniversary last month of July. So yung mga gawain po ng Panginoon ay nagpapatuloy sa Kanya biyaya. Dumating po yung panawagan sa amin sa Norway nung kami po ay nagpipray na. Saan ba talaga? Panginoon, saan ba kami mag-serve? Sa Alfonso o sa Bulacan? Kasi sabay-sabay po namin ginawang pag-initiate ng aking misis. Ang kasagutan po ng Panginoon ay iba. Nilid po niya kami sa foreign country. Ito naman po yung sa Norway. Dami pong ginamit ng Panginoon dyan. Unang-una yung mga kaibigan natin missionary, yung mga pastor na kinusunduan namin, nagsisikat ng advice, and then nung naging malinaw sa salita ng Diyos, sabi ko, Panginoon, kung tinatawag mo ako, kausapin mo ako through your word. At nangusap po ang Panginoon. Sinagot niya po kasagutan sa Philippians 4. At doon na po kami nilid. Nagsuko po kami ng buhay papunta going to the country of Norway. Ang Norway po mga kapatid ay kung titignan nyo yung videos, yung lugar, napakagandang lugar po. Amen? Magandang lugar po yan. Mayamang bansa, progresibong bansa po. Pero spiritually speaking, as we know, kung maniniwala tayo sa Biblia, although they are rich, although they are wealthy, they are poor spiritually. Ang Baptist Church po sa Norway is less than 100. Less than 100 lang po. Ang spirituality ng mga tao doon ay pababa ng pababa. Nakita po natin sa video, pataas ng pataas po ang atheism, pataas ng pataas po ang materialism, secularism, postmodernism, at iba pang mga paniniwala. Ang Islam din po ay nag-increase na sa Norway. Kagaya ng Pilipinas, 100 years before, ang Norway po ay isang Christian country. Pero hindi po sila with a Catholic background. They are Lutheran. With Lutheran background, they believe that salvation is from good works and baptism, from membership of the church. At tayo po mga Baptist, naniniwala that only Jesus saves. Amen? We believe that only Jesus saves. So, although they are rich country, they are poor spiritually. Ang Europe po, as the years go by, ay talagang palayo na ng palayo sa Diyos. At anong kailangan nila? They need more preachers of the Word of God. They need preachers who will tell them the truth. Paunti ng paunti po ang missionary sa mga bansang gaya nito. Sa Pilipinas po, napakarami na nating mga ngaral. Kaya po siguro ngayon, we enjoy the fellowship, we enjoy the worship. This Sunday, maraming Baptist churches na sumasamba sa Panginoon because maraming mga ngaral dito sa Pilipinas. Pero sa Norway po, kakaunti na lang. Kakaunti na lang po. And we need more missionaries going to the country of Norway. Kawawa po ang mga tao sa Norway. Meron na po kami mga kapartner na dalawang simbahan sa Norway. Hindi ko lang po naipakita yung pictures na nakalimutan ko. Pero itong dalawang simbahan po na ito, they are Baptist Church sa Norway and they are really praying for a missionary. They are really eager to have a missionary. Bakit po? Kasi po alam nila na ang bansa nila kailangan pa na maraming mga aral. Alam nila sa sarili nila na kailangan nila ng katulong-katuwang na mga ngaral ng salita ng Panginoon at magbabahagi ng Ebanghelyo ng Panginoon sa Norway. Lord willing po, next year, makarating kami sa Norway, first quarter or second quarter ng 2025. As the Lord wills, please pray for us, our Isabel family, mga kapatid. Norway needs the gospel of the Lord Jesus Christ. We will plant a church. Ang vision namin, mga kapatid, is we will plant a church in Norway. At hindi lang sa Norway. My vision is to the whole country of Europe. Meron na po nagsisimula doon ng mga kapatiran natin Pilipino. Meron na sa Italy, meron na sa Poland, meron na sa London. We will start our work in Norway. Amen? So please pray for us, mga kapatid. Ako rin po ay may magandang trabaho before ako nagsuko ng buhay. Ako po ay isang property manager dito sa Pilipinas. At the same time, naging property manager din po ako sa States. Kaso work from home lang, virtual. So, nagsuko po kami ng buhay.
I consider everything but to obey God's law going to the foreign country. Amen? So tatlong bagay lang po ang hihingilin namin. Una po, yung pinakamahalaga is your prayer. Please pray for us. Please do pray for us. Just whisper a prayer for us. Mamaya po, bukas, anytime, maalala niyo yung Norway or yung pangalan namin, please do pray for us. We need it the most po. Pangalawa, of course, as the Lord provides, the financial support. The financial support. At pangatlo, syempre, although marami ng laborer, mas kailangan pa natin ng mas maraming mga pakunti na ng pakunti yung mga young people na nagsusuko ng buhay. So, young people, men, please consider to become a missionary, a pastor someday. Be a laborer. Kung di man dito sa Pilipinas, baka makonsider niyo po ang Norway na doon tayo magtrabaho. Amen? Tatlong bagay po. So, yan naman po ang maikling kong testimony. Salamat po ulit, Pastor Ferdy, Ma'am Ned. Nakarating po kami dito dahil last June 2024, nag-visit po kami sa Las Piñas Baptist Church under Pastor June Gonzalez, kapatid po ni Ma'am Ned. So, nirefer po kami dito sa Japan. Nag-deputize po kami 6 months ago. We started our deputation February. So, we are on our March, April, May, June, July, August, 6 months of deputation. So, we are praying to be in the field next year. Amen? So, yan naman po ang aking testimony ngayong umaga nito. And I believe that's enough. Let's all stand up, please. Tuloy-tuloy po kasi preaching. Pastor, ma'am, tuloy-tuloy po, no? Ilang minutes po? Sige po. Ako na pong bahala. Okay lang po ba sa inyo mga 2 oras? Wow. Sige po. Let's open our Bible in the book of Romans. Book of Romans, chapter 1. Romans chapter 1, basahin po natin verse 1, tapos talon tayo sa verse 14 up to verse 16. Verse 1, una pong basahin natin yung verse 1, tapos tatalon tayo sa verse 16, verse 14 to 16. Romans chapter 1, verse 1, the Bible said, Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God. Verse 14, I am a debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise, so as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are abroad also. Verse 16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Let us pray. Maraming Diyos nakila sa lahat. Maraming salamat po sa bahay ko sa Great Shepherd Baptist Church dito sa Tapalan ng Pastor Ferdy Marasigan, Ferdy, O Lord God. Maraming salamat po sa masayang pag-aawitan, sa masayang pagpuli sa iyo, Lord God, sa pagsamba namin sa iyo, Lord God. We truly sing this song from our hearts to worship you, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang mauna sa pangangalan ng salita ng Diyos. Gamitin niyo lamang po ako bilang inyong mensahero na magdadala ng pangangalan na matugunan nito ang spiritual na pangangailangan ng mga kapatid ng simbahan ito. Kayo po ang pinupurihan namin, pinapasalamatan, kayo po ang sinasamba namin ngayong umaga ito. Praise the Lord Jesus Christ name. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. The gospel. The gospel. As we know po, the gospel simply means the good news, mabuting balita. From the Greek word evangelion. Ito po, ang evangelion is the good tidings. Kapag ako po, biglang pumatok sa pinto nyo at binigyan ko kayo ng 1 million, good news po ba yun? Amen. Pero kapag ako ay pumatok sa pinto nyo at siningil ko kayo ng utang nyo at wala kayong pera, bad news yun. Amen? That's the very opposite. Good news and bad news. Evangelion. Ang good news, mga kapatid, is from the Old Testament, part of the Bible, merong sinabi ang Diyos na He will redeem us.
na magpapadala siya in Genesis 3:15. Sabi sa Genesis 3:15, anong pangako ng Diyos? Let's open our Bible in Genesis 3:15. The Bible said in Genesis 3, verse 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Ito po yung unang pangako, prophecy about the Lord, na natupad sa New Testament. Nangyari. Amen? Good news. What is the good news? Sa Bible, according to 1 Corinthians 15. The Bible said in 1 Corinthians 15, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse number 2, by which also ye are saved, if ye keep memory in what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse number 3, for I delivered to you first of all that which I also received, how Christ died for our sins according to the Scriptures. Pero hindi dyan natapos. Sabi sa verse 4, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. That is the gospel. Hindi lang siya nabuhay, namatay siya sa ating mga kasalanan. Inilibing, pero hindi doon natapos ang storya, mga kapatid. The good news is, He rose again the third day. Amen? Mga kapatid, before, marami ang nag-claim that they are the Messiah. Pero isa lang ang nabuhay muli. Amen? Isa lang ang nagtukumpay from the grave, from death. Amen? It signifies our salvation. Death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. That is the gospel of Christ, mga kapatid. Meron nga akong simple illustration dyan. Meron daw po isang tao na araw-araw, nasa labas siya ng pinto, araw-araw babatiin niya lahat ng mga kababayan niya dumadaan. Nagkakapi siya, nasa probinsya, araw-araw binabati niya lahat ng dumadaan niyang kapitbahay. Dahil probinsya, mga kapatid, ang bahay hindi magkakatabi. Malayo, mga 1 kilometro. Dahil hindi pa uso noon masyadong transportation, naglalakad ako na tao. So, babatiin niya, good morning, good morning. Isang araw, yung kaibigan niya, kumpare niya, nasa gasaan. Nasa gasaan, mga kapatid. So, dali-dali siya tumakbo sa bahay ng kumpare niya. Sabi niya, kumatok sa pinto, Mare, bad news. Si pare nasa gasaan. Pero, huwag ka mag-alala, Mare. Good news. May dumaan na ambulansya. Dinala siya ng ambulansya. Pero pare, bad news ulit. Nabalitaan ko, sabi sa akin, nung dinala sa ospital, nag-agaw buhay. Pero, huwag ka mag-alala, Mare, good news. Maraming magagaling na doktor sa ospital. Pero, Mare, bad news. Nagpa-flatline na raw si Mare. Flatline na. Pero, Mare, good news. Napagaling ng ospital. Pero, Mare, bad news ulit. Dahil maraming doktor ang nagpagaling kay Pare. Dahil mahuhusay na doktor, nabuhay siya, ang laki ng bayarin. Milyon ang bayarin. Umiiyak ko si Mare. Dahil ko parang wala akong bayad. Siya lang ang nagtatrabaho sa amin. Mare, good news ulit. May nagbayad ng bill. Tetelestai, it is paid, fully paid. Amen? That is the picture of the gospel. Tayo po, parang nasa gasaan, papunta sa kapahamakan, iniligtas tayo ng Panginoong Yesus. Akala natin, kaya natin bayaran, hindi natin kaya bayaran. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. That is the gospel. This is the message of the church. The message that goes sweeter as the time goes by. Ito po yung constant reminder for us that once we are lost, but now we are found. The gospel reminds us that God sent His Son, the Lord Jesus Christ, who died on the cross for our sins. He laid down His life for us sinners like us. Gospel shows the wonderful grace, amazing grace, magnificent grace of the Lord Jesus Christ. When you are saved, the gospel is the reason. When you are successful,
Gospel turns us to humility. Amen? Wala po tayong may pagmamalaki at may pagmamayamang. Tayo po ay naghihirap sa buhay, in gospel we have the victory. Kapag may kalungkutan po tayo, the gospel brings joy. Pag masaya po tayo, the gospel is the reason to rejoice. Gospel is our home, our life, the gospel we devote. This church is the center of the gospel. I, as a missionary, is a messenger of the gospel. Amen? Like Paul, he is a missionary. He is the preacher of the gospel. And in here, meron siyang sinabing tatlong bagay. In verse 14, 15, and 16, sabi niya, verse 14, I am debtor, I am ready, and I am not ashamed. Point number 1, sabi ni Paul, I am a debtor. Both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. I am a debtor. Sabi diyan sa talata, Greeks are wise, and they consider barbarians unwise. Under obligation po si Paul sa lahat ng tao. Sabi diyan, I am a debtor both to them. Tayo po, as a Christian, as a saved believer of the Lord Jesus Christ, we are also a debtor to someone else. Amen? Ibig sabihin, may pananagutan tayo. Nung na-receive natin yung mensahe ng kaligtasan, may pananagutan din tayong ibahagi ito sa iba. Amen? Meron tayong responsibility na ibahagi ito sa iba. Like the Apostle Paul, he is a debtor. Alam niyo po, mga kapatid, meron akong na-discover. Hindi lang pala isang klase ang utang, dalawang klase po pala. Yung unang klase ng utang, ganito. Sa bangko man, sa tao, sa loan shark, yung unang klase, yung ako, manghihiram ako ng pera. Amen? For example po, dito sa church, kay Sir na kulay green. At Sir ang pangalan, Sir? Oli po. Kay Sir Oli, kunyari, nanghiram ako kay Sir Oli. Sinabi ko, Sir Oli, pahiram ko ng 100,000. May utang ako sa kanya. Yun po yung unang klase. Nanghiram ako ng 100,000 sa kanya, sa bangko, saan man, yung unang klase. Pangalawa, ganito. Kapag si Sir Oli, sinabi niya sa akin, Missionary Abraham, bibigyan kita ng 100,000, ibigay mo ito kay Ma'am Ning. Itong 100,000 na ito, iabot mo ito kay Ma'am Ning. Hanggang yung 100,000 nasa sa aking mga kamay na binigay ni Sir Oli at hindi ko na ibibigay kay Ma'am Ning. May utang ako sa kanya, may utang ako sa kanya. Yun po yung dalawang klase. And that is the picture of Paul what is saying here. Nung narisip natin yung mensahe ng kaligtasan sa Panginoon, may utang tayo sa mga nakapaligid sa atin. That is the gospel. Paul is not a debtor. Kaso dito sa mensahe, hindi lang siya may utang sa wise and unwise, sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga Pilipino, hindi lang sa Japan, hindi lang sa Nueva Ecija, maging sa buong mundo. Amen? May utang tayo mga kapatid. And now, we as a missionary, that's why we are going to the foreign field. That's why we are going to Norway to just bring them the gospel of the Lord Jesus Christ. To bring them back the gospel of the Lord Jesus Christ. Paano po kayo magiging parte ng gawain niyon? Sa tatlong bagay na hiningi ko. Praying for us, support us, and alam niyo po, to surrender your life. So, letter A, na makikita po natin dyan, bilang debtor, you have to be paid. We have to pay our own life, or we have to give our life for the cause of the message of the gospel. He is a debtor to people and to God. He is a debtor to His Savior, the Lord Jesus Christ. So, sa PowerPoint po, may 4 na bagay para makabayad tayo. Ano yung 4 na bagay para makabayad tayo? Number 1, as a debtor, you stay actively involved in the ministry. Parang nagbabayad ka ng utang. Kunyari, hulugan yan mga kapatid, dapat tuloy-tuloy ang bayad. Amen? Hindi po pwedeng nagbabayad ka, may mga lalantawan, lalaki ang utang mo. Tataas ang tubo, amen? Like in the ministry, by sharing the gospel, you stay actively involved here.
You support the church. You stay faithful to the church. You stay actively involved. Number 2, discipline prayer life. Bakit po discipline prayer life ang kailangan? Pag nangungutang ka mga kapatid, pag may utang tayo, hindi tayo magastos. Tama po ba? Magastos po ba tayo? Hindi. Dinidisiplina natin ang mga sarili natin. Like here, we should practice a disciplined prayer life. Why? For God to move upon us. No? Nagamitin niya tayo para ibahagi itong mensahe ito. Na masumpungan natin yung mga tao ililigtas ng Panginoon. Amen? You stay disciplined in your prayer life. And number 3, remain faithful in giving. Especially sa missions. Remain faithful. Di ba po, kapag may utang tayo, remain faithful in giving. Bigay tayo, bayad tayo ng bayad ng utang para mabayaran natin. The same thing here. You remain faithful in your giving. Alam niyo po, as a Christian, yan po yung unang tinuturo sa atin. Tithes, mission, I don't know kung anong mga giving dito, pero giving is part of our worship. Amen? Remain faithful in your giving. Kapag bumagsak na po kayo sa tithes, I don't believe na masuportahan niyo po ang mission. So remain faithful in your giving. Remain faithful. Like a debt to his payer to a payee to the payer, remain faithful in your giving. In salvation, mga kapatid, Christ gave His life. In discipleship, we give our life for the Lord. Amen? Being a debtor. Number 2, I am ready. Number 2, I am ready. Sabi din sa verse number 15, so as much as in me, I am ready to preach the gospel to you that are at Rome also. Paul is a missionary. At dito, may dalawang gamit yung salitang ready. Yung number 1 na paggamit sa salitang ready, number 1, he is prepared. Number 2, he is eager. Sa Bible po, pag inaral natin yung salitang ready, dito, he is prepared, he is eager. Pero dito po, ginamit yung ready na he is eager. Sinasabi niya sa mga kapatiran sa Rome, na nasa sa Roma, sinasabi niya, mga kapatid, I am eager to minister to you. I am eager to preach the gospel to you at Rome also. Kung aralin natin yung talata, mga kapatid, they are under Roman Empire, a powerful empire. Alam niyo po yung Roman Empire, mga kapatid? Pax Romana. They are one of the most powerful empire in history. Ang namamuna dyan, mga emperor, tama? Ang nag-crucify sa Panginoon, Roman Empire. Ang nagpahirap sa Panginoon, Roman Empire. Si Kristo ang ipipreach sa Roman Empire. Para sa kanila, walang silbi yun. Ano bakit walang silbi? For them, sa Roman Empire, si Kristo ay isang karpentero. We can read it in the Bible. He is a Jewish carpenter. He is just ordinary man. Siya po ay isang ordinaryong tao. Di ba nga, nung nabasa natin sa gospel, pinakalat pa ng Roman guards na sabihin mo, ninakaw yung katawan ni Kristo para hindi maniwala. Sabihin nyo, di ba? Kasi ang Rome, hindi siya naniniwala na Diyos si Kristo. Kinrucify nga nila eh. Minak nga nila eh. Dinulpi-kulpi pa nga nila ang Panginoon eh. Anong mak nila sa Panginoon ng mga Roman guards? Oh. Alam ko ba Diyos nga, ligtas mo yung sarili? Diba? Tapos nilagyan ng corona ng tinig. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Ang Rome, mga kapatid, ang emperor, kapag yan, may message yan, importante yan. Kapag ang presidente natin may mensahe, SONA, di ba? Nakarinig tayo ng SONA, nakikinig ang bayan. Sa Roman Empire, ang emperor, pinakikinggan yan. Kapag may mensahe yan, pinakikinggan. Dito sa context na ito, sinasabi ni Paul, itong dala-dala kong mensahe na gospel, ready ako, eager ako ipangaral sa inyo. Why? Ang kasagutan nasa verse number 3. Because it is the power of God unto salvation. It is the power of God unto salvation. Now, ang tanong para sa atin, ready ba tayo ipangaral yung mensahe na na-receive natin?
Ready ba tayo na ibahagi ito sa mga kamag-anak natin, sa mga pinsan natin, sa kapitbahay, sa kaibigan, sa katrabaho, sa schoolmate natin? Are we ready to preach it? Ang keyword sa pagiging ready, mga kapatid, is for you to be prepared. You need to be prepared. You have to have a prepared mind, prepared heart, prepared spiritual life. For you to be ready, you should do three things. Number one, a directed life by the Lord. Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine hearts, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Kapag tayo mga kapatid, nagsishare tayo ng gospel, hindi tayo nagtitiwala sa kakayahan natin. Nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Nagtitiwala tayo sa kakayahan ng Panginoon. Number two, focus your heart. Focus your heart sa PowerPoint. For you to be prepared, hindi ka dapat double-minded. Dapat focus yung puso mo na talagang ready ka ipangaral yung kaligtasan ng Panginoon. Amen? Hindi yung parang nagdadawal na share ko ba ito? I-invite ko ba ito sa church? Ay, wag na, nahihiya ako. Ay, share mo kaya ito ng gospel? O kaya, invite ko kaya ito sa simbahan? Ganun po tayo, nagtatalo tayo minsan naranasan nyo na yan, mga kapatid. So, for us to be ready to preach, to share the gospel message, focus your heart. Number three, prepare your message, the gospel. Ano yung ibig sabihin ng prepare your message, mga kapatid? It means, dapat kabisado natin yung gospel plan of salvation. Tama? Dapat, kabisado natin yung Biblia natin. Dapat nagkakabisado tayo ng talata. Amen? Hindi ka pwedeng, for example, mga kapatid, Sunday, nakagayak tayo, nagplansya tayo ng damit, naligo tayo, nagpabango, nagayos. Amen? Alam natin yung ginagawa natin. Tama? Ganun tayo din dapat kapag nag-share ng gospel. Dapat alam mo yung mensaheng dala-dala mo. Dapat kabisado mo yung mensaheng meron ka. Amen? Ganun po ang pagiging ready, mga kapatid. Kapag tinanong ka, John 3:16. John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Romans, road of salvation. Dapat kabisado natin yung the basic simple things ng Bible. We should be, for you to be ready, you have to prepare, directed life by the Lord. Sanctify. Ano yung sabihin ng sanctify, mga kapatid? You are set apart. Hindi po pwedeng ready ka magsimba, lasing ka kagabi. Hindi po pwedeng sasamba ka ngayon, grabe yung ginawa mo kagabi. Kasuklam-suklam na kasalanan sa Panginoon. Amen? Dapat nakaset apart ka. Dapat separated yung buhay mo. Amen? Dapat ang buhay mo directed by the Lord. Hindi po pwede, mga kapatid, na namumuhay ka sa kasalanan, tapos mag-share ka ng gospel. Amen? Hindi ka ready. Parang atleta yan na hindi nag-practice. Matatalo. Congrats kay ang balita ngayon, nanalo ng gold si Carlos Yulo. Nakita niyo yung katawan ni Carlos Yulo? Buff na buff. Tama? Muscle. He is ready. Ganun din dapat tayo mga Kristiyano. We have to be ready. Number 3, last point. I am not ashamed of the gospel. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. I am not ashamed of the gospel. Why? Because it is the power of God. As I have said earlier, Rome is the center of global power during their time. They are the center of power during their time. They are the most powerful empire. Pax Romana is in effect. Ano po yung Pax Romana? Global peace. Yan po ang pagpatupad. During the global peace, yan po nagtayo ng maraming kalsada, maraming tulay. Diyan po nag-start yung mga big infrastructure. That's how powerful the Rome is. Amen? Ganun po sila mga kapangyarihan.
But Paul is saying here that the real power is not from the building, from the authority, from the people. The real power is from the message of the Lord and not in the empire. Amen? Ang authority po, during their time, nasa Rome. Pero ang authority, ang gobyerno, hindi makakapagbago ng buhay. Tama? Hindi makakapagbago ng buhay. Wala pa akong nakita. Ewan ko na nung nanalo si Bongbong Marcos, ay nagbago siya ng buhay. Natakot sila kay Duterte, yung mga dating alam nila. Pero ngayon, nagbabalik Ano ibig sabihin mga kapatid? Sabi ng Bible, I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power of God unto salvation, to everyone that believeth. Salvation can change our life. It can also change our destiny. Before, hindi pa tayo naligtas, papunta tayo sa kapamakan. Pero nung na-receive natin ang salvation, we are now bound to eternal life. The gospel, the message can change a man, and the most precious thing a man can have. Roman Empire, the most powerful empire, with all the glory mga kapatid. Meron silang yaman, meron silang authority, meron silang magandang building, meron silang maraming soldiers, mighty warriors, nasa kanila lahat. Amen? Pero ito si Paul, nakikipag-usap siya sa small Jewish community of Christians. Persecuted, parang mga normal na tao lang na nakatira dito. But come to think of this mga kapatid, as of today, wala na ang Roman Empire. Amen? Yung Colosseum, naging tourist spot. Yung mga emperor, naging historical figures. Yung mga kagamitan natin, naging historical artifacts. They are just in history. But itong small Jewish Christian na to, dahil dala nila yung gospel ni Kristo, umabot sa atin yung mensahe. Amen? Nagpatuloy yung mensahe. Why? Because they have the gospel, the power of God. Yung kapangyarihan dati, nawala. Pero yung kapangyarihan ng Ebanghelyo, nagpatuloy hanggang sa atin. Amen? At magpapatuloy. Anong sinasabi ni Paul dito? That he is part, itong Jewish community na ito, hindi lang sila part ng Roman Empire. They are part of the kingdom of God. And today, we are part of the kingdom of God as well. Amen? Because we have the power of God, the gospel. It is the power of God unto salvation. Amen? Mawawala itong building na ito, mawawala tayong lahat dito, pero dapat convicted tayo na ipasa yung mensahe sa next generation. Amen? It is the power of God unto salvation. Ano mang yaman, katulad ng kailangan natin kanina, ligaya ng buhay. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay. Kung siya'y kakamtan. Ang maging kay Kristo ay ligaya ng buhay. Meron pang first stanza yun Ang hanap ng maraming tao ay kasiyahan. Akala'y kakamtan kapag may kayamanan. Mawala man lahat ng yaman sa atin, mamatay tayong lahat, at trabaho natin, ipasa yung mensahe. Amen? It is the power of God unto salvation. At yan po yung tatlong puntos ngayong mga ito. For us, to be not ashamed, number one, sa PowerPoint, firm conviction. Firm conviction. Ano yung ibig sabihin ng firm conviction? Dapat tumatayo tayo sa paninindigan natin na i-share yung gospel. Number two, act consistently. Ano yung act consistently mga kapatid? Hindi lang ngayon, dapat bukas. Hindi lang bukas, dapat sa susunod na buwan. Dapat araw-araw, part ng gospel ng buhay namin. Number three, compassion. Hindi natin maibabahagi yung mensaheng meron tayo sa iba kung walang compassion. Parang ganito yan mga kapatid. Tayo na makasalanan, inilantunan tayo sa nanglilimos sa beggar. Tayo ay mga beggar na nakareceive ng tinapay. Pero dahil tayo nakareceive ng tinapay, isi-share natin yun sa kapwa natin beggar. Amen?
compassion. Hindi natin sinasarili yung mensahe natin. Ibinabahagi natin doon sa iba. Amen? And that's compassion. Makikita natin yan mga kapatid. Nakikita kayo ng mga pulubi. Pag binigyan mo ng tinapay yan, bibighagian nila yung mga kapwa nila pulubi. Ang pulubi hindi marunong magbigay, ano yung greedy yun. Ganun dapat tayo mga kapatid. Kung na-receive natin yung pagmamahal, grasya, biyaya ng Diyos, ibahagi natin sa iba. Amen? Have compassion, act consistently, firm conviction. And I hope and pray that simple message presentation of the gospel, magkaroon tayo ng desisyon, that the gospel be part of our everyday life. I'll just shortly pray po and tawagin ko si Pastor Ferdy. Okay. Tumayo po tayo lahat mga kapatid. I'll just shortly pray.